Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Ito po ay napakainam almusal sa ating espiritual upang magbalasan sa ating spiritual life. Dahil ang Diyos ay pangako sa ating ang buhay na walang hanggan. Praise God, Amen. Lahat ng tao ay makasalanan. Kung panahon Noe, ang lahat ng tao ay pinatay po ng Diyos yun sapagkat ang tao ay makasalanan, maliban lang kay Noe ang pamilya niya ang nabuhay. Sapagkat si Noe at ang pamilya niya ay matuwid, kaya lang siya po ay nabuhay. Ayun po, ang nangyari po, noong nabuhay po ang anak ng Noe, si Sin, yung tatapong niyang anak, ay nagkakalat po sila at tumuli, dumami po tao. Kung panahon po naman ni Jesus Christ, ang lahat ng tao po ay naging makasalanan. Kaya nga po, si Jesus Christ ay bumuha po dito. Siya po ay pinanganak sa Maria. Siya po ay, hallelujah, Lord, hallelujah. Siya po ay mababasa sa John 1:8. Siya po ay, ang Holy Spirit po ay galing sa Ama at ilagay po kay Maria. At naging tao po si Kristo. At siya po ang umabot ng lahat ng kasalanan. Ikaw ako tayo lahat ng kasalanan ay inako po ng Panginoon. Ayun po naman, ang lahat ng tao ay makasalanan. Lahat po, maging sino man ay makasalanan ng tao. Kaya nga po tayo, may ginagamit ng Diyos sa magawa upang tayo ay magsisi sa kasalanan sapagkat natin ang bumalik ang Panginoon. Sabi nga po, sa Joel 2:13, magsisi kayo ng tao sa puso, hindi makapagtao lamang. Magbalik loob kayo, kay Yahweh ang Diyos, siya may magandang loob, puso-puso at awa, pagkinuod at sa kanyang pangako, lagi handang magtawag at hindi nagpaparusa. Praise God, Amen. Ang ating kaligtasan po ay si Kristo Jesus. Kung tayo po lalapit sa Kanya, tatanggapin po natin sa kapagligtas natin, ang Diyos ng buhay, at tayo sasampalataya sa Kanya, at tayo po ay magkakaligtasan. Sabi po sa John 4:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapagkasama kundi sa pamamagitan ng buho. Praise God, Amen. Si Kristo lang po ang ating tagapagligtas. Wala na akong iba. Tayo po lalapit at magsisisi tayo sa ating kasalanan. Tanggapin natin si Kristo, ligay sa ating puso. At tayo sa sampalataya at magkakaroon tayo ng kaligtasan. Sabi ko sa Gawang 2:12, kay Kristo lamang ang kaligtasan ng tao. Kaya ang amahan dumating sa buhay natin, ang kagipitan man, pamatak man, umawag tayo sa Diyos at laging handa na tayo'y ating tagapagligtas. Si Kristo po ang ating tagapagligtas. Sabi nga po, tumawag lang po tayo sa Kanya at tayo andyan po ang Panginoon. Yan sinasabi po sa Santang Roma 10:13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Praise God, Amen. Ganun din po sinasabi sa Santang Gawa 2:21, ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat tayo ay mahal ng Panginoon. Kaya nga po sabi ko po, ano mang magkikitan natin, tayo ay natin sa Panginoon, andyan po ang Panginoon. Tayo ay iligtas niya.
Kaya mga kapatid, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan upang tayo ay tawarin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Babasa, meron po rito ka, mababasa mo sa Lucas 19:1-10 po, no? Si Sakyo po nung panahon ni Jesus. Si Sakyo po ay isang mandaraya. Siya po ay singil ng buwis. At nung makita niya po si Jesus Cristo nagdumadaan, siya po ay tumakbo. Gusto niya makita si Cristo. Ngunit si Sakyo po ay nakapanda. Kaya nga po, siya ay umakyat sa puno ng siguro at nakita niya si Jesus. At ang sabi ni Jesus sa kanya, bumaba ka dyan at pupunta ko sa isang tahanan. At nagmamadali ni Sakyo at pagdating mo sa tahanan, ang sabi ng mga tao, bumaba daw si Jesus, umaroon sa makasalanan tao. Sapagkat ang panahon ni Jesus, ang hinahanap mo niya ay makasalanan, hindi mo mapagin ng tao. Ang makasalanan tao ay ang Jesus upang magsisi at tanggapin siya upang magkaroon siya ng kaligtasan. Ang sabi po ni Sakyo, Panginoon, ako po ay naging mandaraya. Marami po nagluto sa pagsisig sa buwis. At ito po ipabalik ko po ng dole ang sabi ni Sakyo sa Panginoon Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, siya po'y tinawag at ang sabi ni Jesus, dumating na ang paghahari ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sabi rin po sa Matthew 8:21, lumapit po si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan po patatawagan ang aking kapatid na paulit-ulit nagkasala sa akin. Makapit mo ba? Sumagot siya. Sabi ni Jesus, hindi makapito, kundi 77 siya patatawagan. Praise God, Amen. Kundo, 77 ang nagkasala ay patatawarin natin. Kaya tayo mga kapatid, kung meron lang tayo hinatid sa mga doon, sa ating kapwa, alisin po natin yan. Patawarin din po natin ang bawat nagkasala sa atin. Sapagkat ang Diyos na magpatawad. Tayo na ay ng Panginoon. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat ibinigay niya sa isang tugtog na anak, ang sino sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God, Amen. Ito rin po sinasabi sa verse sa unang 5:13, ang sino sumasampalataya sa isang Diyos ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang buhay po natin ay pansamantala lamang. Sa takdang panahon, mawawala po ito. Tayo babalik sa alabok, sapagkat sa alabok tayo ay galing. Kaya nga mga kapatid, habang tayo ay buhay, tayo lumapit sa Panginoon, tayo iniintay ng Diyos, na lumapit sa Kanya, mamalingkod sa Kanya, at tayo po patawarin niya. Tignan po ninyo ang nangyayari sa daigdig natin. Ito po ay grabe na. Dumarating na po dyan sa ating tagutong, tag-hirap, gera, lindol, tsunami, at iba pa. Ito po ay palatandaan na sinasabi ni Jesus sa muling pagbabalik niya. Ito po ay nagpapaalala sa mga tao. Bago bumalik ang Panginoon, dapat tayo ay nasa Kanya na. Tayo ay susunod sa mga tuntunin ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Huwag muna tayo matutungtungtong pa na para hindi sumunod, maglingkod sa Panginoon. Sapagkat hinihingan ng Diyos at tayo ay lumapit sa Kanya. Sapagkat ang pagmamahal sa amin ng Panginoon, mahal na mahal niya tayo.
Kaya mga kapatid, nagpapasalamat po ko sa Diyos, meron po siyang ginagamit na mamagawa niya upang mapahagi ang salita niya at mabuksan ng puso at isipan upang malaman niyo ang katotohanan. Si Kristo Jesus ang ating kaligtasan. Tayo po ay lumapit sa Kanya, magbalik po tayo sa Kanya, sapagkat matagal na tayo hinintay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Napakahirap po biglang dumating ng Panginoon dito na tayo ay malayo sa Kanya. Saan tayo pupulutin? Sinasabi sa Revelation chapter 4 at chapter 20 verse 15, mayroong impyerno, dulo ang karawalang kamatayan, dulo ang sasabitin ng mga taong hindi kumilala sa Diyos at umayaw sa Diyos sa dagat-dagat at lugo, sila parururo. Kaya mga kapatid, habang tayo nabubuhay, mayroon akong mag-asa na makapiling natin ang Panginoon na maligtas ang ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, sabi nga po, sa Genesis, ginawa ng Diyos ang langit at lupa, at ipagpagkapitong araw, siya po ay nagpahinga. Ibig sabihin po, sa atin ang Lunes hanggang Sabado, ngunit pag ng Linggo, ito ay para sa Diyos. Ibigay po natin sa Kanya. Tayo ay pumasok sa simbahan upang magpasalamat at awitan natin, purihin natin at sumunod tayo sa mga Kanyang tututuin upang magkaroon tayo ng pananampalataya at maligtas tayo. Pagkat nalalapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ito po ay nangyayari na, nakasulat po sa Biblia. Kaya mga kapatid, huwag na tayo magpapagpipig. Tayo po ay magpalinggo sa Diyos. Purihin po Panginoon, maraming salamat po sa aking naibahagi. Naway po'y nakapulong ng aral at ang salita ng Diyos ay nakapagbabago ng tao. Tayo ay hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, ngunit ang tayo lumapit sa Diyos, wala pong imposible. Tayo ay kaya niyang babaguhin. Sapagkat ako'y pulong araw sa kasalanan at ako'y binago ng Diyos lumapit sa Kanya. Ako'y isang alkoholik, ngunit ako'y lumapit sa Panginoon, iniyak ako ang Diyos na ako'y binago niya. At magmula noon, pagkatiro ko po sa sarili, hindi ko na po inikman ang anak. Sapagkat ang Diyos ay inunod sa akin na alisin ang masamang bisyo. Ang bisyo sa alak, sigarilyo, at iba pa. Hindi mo ba alam, yan ang pumamatay sa inyo. Unti-unti kayo magkakasakit. At pag kayo namatay, si Satanas po ang kukuha sa inyo. Yun po ang tawag ni Satanas, wasakin, sirain ang tao upang makuha rin niya ang kaluluwa ninyo. Kaya nga po mga kapatid, may panahon pa at tayo magbago dahil ang buhay natin ay pansamantala lamang. Ang tunay natin tirahan ay sa langit kung tayo ay susunod sa Kanya. Mga kapatid, maraming salamat po sa aking bahagi at ako po ay mananalangin. Kayo po ay sumabay sa akin kung ibigin ninyo. Diyos ng kataas-taasan, salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Naway ibo mo sa bawat puso ng nakikinig at pagpalain mo sila, bindisyon sila. Yakapin mo sila sa pagmamahal ko, pag-ibig mo, pagkakaisa, pagkakaunawa at pagkumbaba. Panginoon, Ikaw ang Diyos na pagtawa, pagmahal. At ganun Panginoon, dalangin ko sa Panginoon, na narito ay panunin mo ng banal na Espiritu upang sila ay magpagsunan sa mga sakit, salot, masamang tao, sa Espiritu Pagsusing, sa kunat at aksidente. Ikaw ang gabay ilaw nila sa pagpawin nila at makakatuto sila ng matiwasay. Bindisyon mo rin ng Panginoon ang kanilang mga paninda at kumita sila ng nais sa iyo. At ito'y magagamit nila sa kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, in Jesus' mighty name, Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah.